Yahoo! Hello mga masters! Ano nga ka-G? Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig. Ay syempre, hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. Ayun po, araw ng linggo ngayon. It's a Sunday morning sa Philippines. At syempre, lubos-lubusin ko na muna at ako'y hihingi ng inyong support para po sa ating Premier Marathon mamaya sa Bahay Kulitan. Ako po ang inyong first host from 11 o'clock in the morning to 4 in the afternoon. And then followed by another batch pag 4 o'clock to 6 and then another batch by 6 to 8. And the last batch will be from 8 to 10. Ayun po, at tinitingnan natin yung ating mga host ngayon. Basta sigurado po ako mamaya, ang ating 8 to 10 ay si Beshi Merle, Estani Vlogs. Pero pending pa yung ating second, yung ating 4 to 6 p.m. At hindi ako magkakamali, or depende pa yan mamaya, si Rowena Millares TV po ang ating host kung hindi po mag-change ang schedule. Depende pa ang Rowena Millares TV para sa ating 6 to 8 in the evening. Ayan. So let's proceed po sa ating topic for today. Kahapon po ay nag-lecture tayo about vitamin B6. Dalawa po yung vitamins na tinakil natin kahapon. Ngayon, B6 po tayo. B7 na po tayo. Ang B7 po, mga masters, ay tinatawag po nating vitamin or B7 or biotin. Alright, biotin po ang tawag sa vitamin B7. Ano po yung biotin? Alright, ang biotin is a very common na vitamin, commonly known for its potential role in hair and health and nail and health. Okay? Sorry. Ulitin natin. Commonly known for its potential role in hair and nail health. Ayun, mas maganda po ito sa tubo, sa pagpatubo po ng buhok at ng kuko natin. Siyempre, both ang kuko sa kamay at kuko sa paa. Vitamin 7 has many important functions. Marami po itong benefits sa katawan natin. Biotin is needed to make 5 different enzymes involved in metabolism. So sa pag-metabolize sa ating metabolism, which means it's a process kung saan po ang ating katawan ay mga organs po natin, specific enzymes po, ay nag-work hand in hand to process something. And that process is called metabolism. Okay? So, it's recommended that all adults get 30 micrograms of biotin every day. Magkano po yung kailangan natin? 30 micrograms of biotin per day. So, biotin is widespread in foods. So, marami po siyang sources. Ano po ang example ng mga sources of biotin, mga masters? Siyempre, unahin natin ang meat o karne. Alright, so saan matatagpuan ang karne? Siyempre, sa baka o sa baboy. Di ba, mga masters? Isda, fish. Okay? So maraming mga isda, maraming klaseng mga isda, mga masters. Ano pa? So matatagpuan din po ito sa itlog. Sino dyan ang paraging kumakain ng itlog, mga masters? Di ba? Anong klaseng itlog yung paborito nyo? Nako, baka ibang itlog yan, ha? Alright. Dairy. So, syempre, dairy products. Nuts. Except siguro for wala. Hindi ako nakapag-research talaga kung ano yung mga hindi pwedeng nuts. Basta nuts. So, seeds. So, siguro yung mga seeds like mga chia seeds. Yan, mga ganong mga seeds. Yung mga healthy seeds. Diba? Ayun, kamote po. Sweet potatoes. Spinach. Broccoli. Sa Pilipinas, ang tawag sa broccoli ay broccoli. Broccoli na lang yan pag-pronounce niyan dito. Medyo slangs lang tayo ng konti. Broccoli or broccoli. And of course, because biotin is common in foods, dahil po ay common po ito sa mga pagkain, mga masters,
Okay? Signs of biotin deficiency is very rare. Ay, ano ba yung mga binasa ko? Hindi po common, hindi po marami ang mga problema po sa biotin or biotin deficiency. So, ano po yung mga, in case na meron mga deficiency, mga masters and mga ka-G, ano po yung expect natin na mga signs and symptoms para po ay malaman natin kung meron talagang biotin deficiency ang isang tao. Ano po ang pwede nating tingnan? Ano po ang pwede nating basihan? Siyempre, ang pinakauna po is thinning hair. So, ano po, ang buhok po ay nalalagas. Nalalagas po ang buhok. Thinning hair, mga masters. Ayun. And then, hair loss. Hair loss. And then, number 3, scaly rash around the body openings. So, sa ano po, sa iyong ilong, sa baba, sa bibig, sa tenga, sa mata. Yun po, kung meron kayo parang scaly, parang yung kaliskis ng isda, yung mga rash, parang ganun. Okay? Brittle nails, ibig sabihin yung iyong kuko po ay mabilis po siyang, parang hindi siya strong. Brittle po siya. Pag sinabing brittle, parang nagka-crack-crack po siya or very sensitive po siya. Konting galaw lang po ay natatanggal po siya or hindi po siya solid talaga. Parang hindi siya makikita mo naman yung healthy or hindi yung kuko, 'di ba? Brittle siya. So neurological issues, neurons. So meron kayong mga problema sa mga sensations mo. Kung minsan namamanhid ka, kung minsan po ay mga tingling sensation, naramdaman niyo po ba 'yan? Kung minsan ay meron parang gumagapang or mga yung parang may mga ants crawling on your skin or sa legs mo or parang may mga gumagalaw, may parang konting scratches na at saka mga sensation mo namamanhid or di ba? Yun po. All right. So yun po ang mga problema natin pag meron tayong problema sa vitamin B7. All right. So let's proceed po sa folate. Ang folate po ay medyo hindi naman mahaba. Okay? So vitamin B9 po ang folate. So B9 is naturally present in various foods. Folate is another form of B9 of folic acid which may be found in dietary supplements. Ayan po, very common po siya sa mga suplemento na iniinom natin. Like many other B vitamins, vitamin B9 is essential to various metabolic processes. Importante po siya sa mga proseso ng ating katawan. Okay? Vital po ito sa homocysteine regulation, DNA synthesis, and prevention of neural tube defects. So usually ang very essential po ito sa ating development ng katawan po natin. Okay, hindi ko na palalimin ito Basta yun po siya. So vital to homocysteine regulation, DNA synthesis, and the prevention of neural tube defects. Okay, kasi pag i-explain natin ito ng matagal lang tayo dito sa ating topics about vitamin 9. Male and females adults, okay, need 400 micrograms. So, CG natin, needs 400 micrograms ng folate every day. So, ang kanyang micrograms of dietary folate equivalents or tinatawag natin DFE. Yan po, DFE. Yan, DFE, Okay? Due to its importance in growing a fetus, so, importante po ito sa nabubuntis kasi pag nag-develop ang fetus. Okay? So, pregnant women needs 600. Ayun. 600 talaga ang kailangan na micrograms of dietary folate equivalents. Okay? So, during lactation, sa pag nagpapadede na po, 500 na lang po. 600 sa buntis, pag nagpadede na po ay 500. Sa regular naman ay 400 lang. O, diba? So, many fruits and vegetables contains folate. Folate is also present in nuts. Ayun, sa mga nuts, beans, fish, eggs,
dairy, meat, and grains. So pare-pareho din naman yung mga sources ng ating vitamin B, di ba? So a folate deficiency may occur due to poor diet. Yun, syempre, pag hindi ka kumakain ng wasto, malabsorption, o hindi na-absorb ng katawan mo, or certain health conditions. Ano po yung mga certain health conditions? Ito po, fatigue, diarrhea, poor growth sa mga bata, and smooth or sore tongue, irritability. Ayan. So, megaplastic anemia may also occur as a result of folate deficiency. So, yun po, tandaan natin, marami din po mga health problems ang magkakakos ng pag meron tayong mga deficiencies. Alright, last na nating na vitamin B ay bukas, ang ating vitamin B12 or tinatawag nating cobalamin. Pagkatapos po niyan ay I'm sure magtatackle po tayo ng vitamin C. Kasi yung vitamin C po ay medyo mahaba-habang topic po yan. At hindi naman mahaba kung hindi natin papahabain. Pero yun lang po, for now, hanggang dyan lang muna tayo. And syempre ako po ay mag-i-invite ulit sa inyo na meron tayong Premier Marathon bukas sa ating bahay kulitan. At 11 o'clock ng umaga, magsa-start po. Sa mga gusto pong kumanta at sumayaw, always welcome po kayo kasi ako po ang first host from 11 to 4 in the afternoon. And then, meron tayong 3 pang host. At pili kayo kung saan kayong gustong umakyat at makisaya. Ang kailangan lang po natin every Sunday talaga. And of course, the rest of the days and the rest of the week is maging happy and makipag-connect po sa mga friends natin dito sa YT World. Right? So, ako po ay labos na nagpapasalamat in behalf of the Bahay Kulitan family. Again, this is your one and only Master Worm. And G, the green girly cutie patootie iguana. God is great. Yahoo!